Good morning po sa ating lahat mga kabayan. Nandito po tayo muli sa kabundukan. At ganun pa rin, maghahanda tayo ng pagkain sa ating mga trabahante. Yes! May nag-comment po pala, kailangan ng mga vitamins. Yung ating mga karpintero, bago pa yung comment natin na basahan ay nabili na natin kahapon at nakainom na, naibigay na natin sa kanila. So, syempre, walang tipid-tipid nga sa ulam, no? At puro kami ngayon, prito, kahapon nag-adobo kami, ngayon magprito naman. Kasi sunod-sunod din, nagsabaw din kami, sunod-sunod din yung aming sabaw. So, ngayon naman ay magprito ng tilapia. Oh. Bumili ako ng 8 kilong tilapia. Mabigat. Mabalian si nanay. Matanda na. Ayan yung ating tilapia. Oh. So ayan po mga kabayan, habang inaasikaso yung ating lunch para sa nagtatrabaho at para sa lahat mga kabayan, no, ay silipin ko muna yung bahay doon at check ko po mga kabayan kung nandoon yung ating mga trabahante. Naubos na yung bayabas dahil tuwing daan sa araw-araw mga kabayan ay kinukuha. Kaya wala na tayong makuha. Wow, ang dami ng mga puso ng saging. Kailang hindi pa siya tapos mamunga. Yung isa pwede na ata yun, oh. Sa wakas po mga kabayan, kahit papaano ay konting-konti na lang dahil mabilis gumawa yung ating mga karpintero, no? Kaya sabi ko ay hindi ako na problema, hindi ako na stress, no? Maganda yung flow. Yung problema namin is yung weather lang mga kabayan. At natutuwa ako dahil kahit napagod tayong lahat, no, pero maganda yung flow. Hindi ka nagkaroon ng stress dito sa pagpapagawa mo ng bahay. No, parang ito lang ata mga kabayan ang pinagawa ko na wala akong stress. No, maganda yung flow kasi minsan may nandiyan na yung pera, problema ka sa gumagawa. Yan talaga number 1. Nandiyan na yung pera, problema ka sa paggawa. Yung materialis, mahal o wala ka na magawa, hindi ka na ma-stress. No? Dahil talagang ganyan, wala kang magagawa. Pero yung gagawa, doon ka ma-stress. Yun yung problema doon. Pero dito, matiwasay yung paggawa, mabilis. No? Kahit walang bantay, wala ako dito. Gumagawa sila tuloy-tuloy. No? Kaya panatag ako at yung pagod lang ang naramdaman namin dito mga kabayan bawat isa. Kaya ayos lang po. Kaya yung ating mga karpintero, yung mga lahat na nakikita nyo, pagkain, merienda, sobra-sobra, no? Plus bumili pa tayo ng mga vitamins nila. Nandiyan na rin sakit sa katawan, pangpalakas, nandiyan na rin mga kabayan lahat. Pagkain, nandyan na, hindi na uubos. Laging may sobra yung pagkain natin. Pati merienda mga kabayan. Kasi nga, sabi ko, pagdating sa pagkain, ay wagas. Kailangan
sobra-sobra, basta wag lang itatapon. Yun naman ang ayaw ko. Hindi ba rin maraming pagkain, sobra-sobra basta kinakain. Pwede namang iuwi yan, kainin kinabukasan o mayroon pa silang bit-bit, kumbaga. Pati sa merienda mga kabayan. Kaya pati bisita, kung mayroong mga dadaan, ay makakain din sila. No, hindi lang mga karpintero, no, mga bata natin. Oh, parang mukhang tahimik, walang nagpupukpok. Nasaan yung ating mga karpintero? Bakit walang gumawa? Anong nangyari? Nanay Marisa? Nanay Marisa? Wala si Nanay Marisa? Tay? Nasaan po si Nanay Marisa? Wala po? Tulog? Nasaan po? Kumuha ng kahoy? Ah, nangangahoy. Bakit wala pong gumagawa? Ah, okay. Kumuha pala ng materyales. Kumuha pa ng kahoy. Kasi kinapos sila ng kahoy kahapon mga kabayan. No? At wala pala sila dito. Dahil nandoon sa ibaba, naghakot ng kahoy, kumuha ng kahoy para madagdagan yung kulang natin na mga 2x2. At ito yung huli namin nagawa kahapon mga kabayan at mamaya po ay makumpleto na nila yung mga braces dyan sa bubong. No, pati ito magagawa na rin pati dito sa lagyan ng hardy flakes. Magagawa na nila yan. Kaya ilang araw na lang ito mga kabayan ay magagawa na. Tulad nito mga kabayan, no. Oh, mayroon na tayong mauupuan. Huh, halika. Kain tayo. Saan si Maskara? Ay, nandito pala. Opo, nandiyan po pala. Saan po yung pagkain nila, Tay? Ito, Tay. Nandyan? Hindi yung... Sa loob. Nanay ko, Tay. Ito. Ay. Nagulat ako. Akala ko may ahas. Si Nanay Marisa pala. Oh, naubos na yung panggatong na kinuha natin noong nakaraan, Nanay Marisa? Ubos na. Ang bilis naman. Bakit anong kailangan nyo sa panggatong? Kasama naman kayo sa pagkain na dinadalamin araw-araw. Anong isasaing nyo? Na sinasama naman kayo sa pagkain. Nagluto kami gabi. O kaya nga, mamaya nagpaluto din ako. Sabi ko nga sa inyo, bakit nangahoy kayo? Ay, Sinasama naman kayo sa pagkain. Yung apo ko nangalakal. Siya ang nagpasain sa Yan akin. ang sinasabi ko. Nandito yung apo para makatulong sa inyo. Hindi, Ngayon, ikaw na ang tumutulong sa kanila. Nangalakal ng puso para meron siyang ibayan. Ito yung mga kabayan, ito yung number 1 na ayaw ko. At pagdating sa mga apo, anak, na mga tinutulungan ko yung mga nanay nila o mga magulang nila, na yung bang tayo, ako, o tayo, mga sponsors, subscribers, followers, tayo, ako, tumutulong tayo sa mga tulad nila na matatanda na para maibsan at makapahinga sa problema nila, sa pagpagod nila, katulad nito. Pero may mga anak at apo na nagbibigay din ng problema dito sa tulad nila. Tayo, binabawasan natin yung problema, pinapagaan natin yung buhay. Pero yung anak at apo nandito para magbigay ng problema, pasaanin pa. Diba? Bibigyan ko ng magandang buhay. Kung may mga nakatira dito, may nakatira sa paligid, problemahin nila yung apo, yung anak. Imbis na yung natitirang buhay na binigay natin sa kanila mga kababayan na para lang sana sa kanila, hindi na. Hindi, diba? Pamilya na sila. Hindi ko pakikialaman. Pamilya na sila. Kahit na mga lakas sila. Natural. Bahala sila, Nanay Marisa. Sa buhay nila kung ano gagawin lang, maghanap buhay sila, natural po yun. Oh. Diba? Bahala sila kasi maghanap buhay, meron din silang obligasyon kasi may pamilya sila. Ang ibig kong sabihin, pag once na natulungan ko na kayo, na imbes na gagaan ang buhay nyo, at hindi na kayo mamroblema sa mga pagkain nyo o ano pa bang ibang bagay,
Kailangan namnamin nyo yun. Ayaw ko na yung magkaroon kayo ng problema pa sa iba. Kahoy. Kaya nangahoy ako. Oh. Di, Ibig sabihin, nangahay kayo para sa apo nyo ngayon. Nagpasain kasi yung apo ko dahil mga lakal siya. Nagalit kasi yung 300 lang ang utang niya. Yung ganito ang gagawin nyo po sa apo nyo sa susunod, ha? O ganito. Ikaw, apo, gising ka ng umaga. Bago ka pumunta doon o mangalap ng kalakal, kailangan kumuha na kayo ng kahoy para iwanan nyo sa asawa nyo. Alam nila yun. Oh, huwag kayong pupunta doon sa kalakal, manguha ng kalakal hanggat hindi kayo makakuha ng kahoy kasi ayaw ko yung ako pa ang mangahoy para magkasaing kayo. Kaya ngayon yung sinasabi ko obligasyon nila, huwag niyong saluhin. Kasi katulad nito, bibigyan kita ng magandang bahay. Kung sila naman makinabang, bibigyan kita ng pagkain. Kung sila naman makinabang, hindi ako sa nagdalamot. Pinaprangka ko lang. Kasi yung ayuda at binigay natin na buhay para sa kanila, hindi para sa anak at para sa apo. Ako pinaprangka ko. No, kausapin ko nga may mga anak si Nanay Marisa, si Nanay Lina o yung mga apo niya. Pagkatapos ito, mag-uusap-usap kami. Prangkahin ko silang lahat para maliwanag. No, para maliwanag. Kasi hindi pwedeng ganito palagi na tayo gumagawa ng paraan para mapagaan ang buhay nila, And then, paano yung mga tao dito? Ganun pa rin pala ang magiging sistema sa buhay ni Nanay Marisa. Kikilos pa rin siya para sa apo niya or anak niya. Nasaan po yung natin, Nanay Marisa? Pagkain ng aso. Ito. Pahingi po ako. Dito ko dali na. Katulad ni Tatay Junior, ito basta-basta makalabas dito, nakahiga lang yan doon, hirap na hirap. Pero ngayon, kaya na niyang umikot-ikot dito. Yun ang masaya ako doon, yung ganun, di ba? Tignan mo. Alam nila. Dagdagan niyo pa. Tagdadalawang dakot. Yan, yung isa. Tubig pa tapos. Ayan. Tapos pagkatapos sila, tubig kaagad na ha. Dalawa din po sila. Ito na Ay, dito ka. Hoy, dito. Huwag kayo mag-agaw. Mag-agaw-agaw. Layan. So ayan mga kabayan, pati aso, masaya. Diba? At nung pumunta din kami dito nung una, ang papayat. Akala mo naglabasan na yung mga ribs nila. Pero ngayon paano nagkalaman-laman sila. Kasi ginagagat. Dito gagagat Bukod, kinakagat na kasi nagugutom na silang dalawa. Naiirita na sila dahil wala na silang kinakain. Hindi lang sila ni Nanay Marisa ang lumakas, pati mga aso lumakas. Kasi syempre nakakain ng kanin. Ulam namin, pagkain din ng aso, plus meron pa silang dog food. Tatanong ako sa iyo. Ano po yon? Ay, ang ganun magdamag, hindi ako natulog. Bakit na naman? Ay, hindi. Parang kakabahan ako doon. Bakit na naman? Noong nakaraan, hindi kayo nakatulog dahil nadapa yung isang team natin. Ngayon, hindi naman kayo nakatulog. Alam ko kasi gabi na kayo umuwi. Okay lang po kami. Ang gawin nyo po, Nanay, halimbawa pag umuwi na po kami na gabi, kasi alam nyo naman, inaabot kami ng alas 8 dito, nandito pa, minsan alas 9, nandito pa sa bundok, ipag-pray nyo na lang, ha? Ipagdasal nyo. Saraka ako walang mangyari sa akin. Opo. Sa kanila mga kasama. Salamat po. Yun lang po yung aming kailangan. Ay pag-pray nyo kami. Pati kami yung mag-asawa. Yung mag-asawa rin. Parang kakabahan ako rin. Matulog kayo kasi nandito nga kami para palakasin kayo, para pahabain yung buhay nyo. No? Para guminhawa kayo, hindi nyo na problemahin yung pagkain. Nandito kami. Kaya, huwag mag-away. Tapos na kasi mga kabayan. Okay na. Kasi pantay naman kayo. Malakas ka lang kumain, siya mahina, wag mo na siyang agawan, ha? Busog ka na. Tama na sa iyo. Busog ka naman na kasi patas naman ang bigay, ha? Maskara. Hayaan mo na si Tainip. Kasi mahina siya kumain. Si Tainip, si Maskara. Maskara.
Oh. Kaya mo na siya kasi magagalit talaga siya, Maskara, pag makialam ka ba doon kasi binigyan ka na. Oh, bigyan niyo na po ng tubig si Maskara, Nay. Tubig. Wala pa sila yung mga apo ko nag-igip. Pantay ang bigay, Maskara, doon sa pinanggalingan O, tingnan mo, Maskara, tumaba, oh. Hindi Ito pa sila nagkalaman. sila. Di ba? Hindi lang tao ang pinasaya natin, pati aso. Tagang matakaw yan. Medyo matakaw to si Matakaw ati. si Maskara. Okay lang po yun, Nay, para tataba po siya. Isang sako po yung natin. Sige, big. Mamaya, pangubos. May. Oo, yan. Ayan. Yan, ganyan po, ha, Nay. Pagkatapos ng kumain, tubig. Parang tayo din ba? Parang tao din. Parang tao din. Na pag ang tao, pagkatapos kumain, iinom po ng tubig. Opo, ganun din po sila. Hindi, kung kumakain sila, lagyan ko tubig. Opo. Antay-antay lang ha, kasi nagluto pa ng ulam. Ang ayaw ko na mapagod kayo dahil sa kanila. No yan sa akin, ha? Bawal. Imbes na ikaw ang tutulungan kasi matanda ka na, masaya pa ako doon. Pero pag ang apo at anak na aasa sa magulang at pinapagod ng magulang, hindi ako masaya doon at magagalit pa ako. Hindi katulad na nandun yung manugang ko, umaasa sa amin. Oh, yun ang ayaw ko. Lalo yung manugang na yung nandito yung anak ko, yung isa. Palagi inaapi. No, ayaw ko ng ganyan. Bakit Magagalit po ako ganyan. Tumanda na yung biyanan nila, bakit inaapi nila? Bakit? Ano ba yun? Kaya nga po, yan ang sinasabi ko sa inyo. Inaapi kayo, pinapagalitan kayo, o ano pa man. Ngayon na guminhawa na kayo, may bahay na kayo, may support na kayo, hayaan nyo po sila. Magpakabusog kayo ni tatay, kumain kayo ng kumain, magpalakas kayo. Hindi. Yung manugang niya, pagalitan niyang manugang niya. Ang tatlo-tatlo sila, bakit hindi nila tinutulungan? Yun ang naawa ko sa kanila, yung mga anak ko. Ganun, bakit ako napangasawa yung mga anak nila? Inaati pa ako yung binano. Ganun. Basta, lagi kong sinasabi sa'yo, ulitin ko na naman, pagdating sa anak, apo, ayaw kong mapagod kayo. Ayaw ko yung maghanap kayo ng pagkain, kayo pa problema. Ayaw ko yung maghanap pa kayo ng tubig o kahoy para pangsain nila sa mga apo, ayaw kong ganyan. Kasi sa susunod, pag naabutan ko kayo ganyan na magagalit na naman ako sa inyo. Nag-igip sila yung mga apo ko. Hayaan nyo sila. Malakas sila. Kaya po nila yan. Kaya nila. Kayo matanda na. Kaya hindi pwede, ha? Kasi guminhawa na buhay nyo, tapos magkandap, hirap-hirap pa rin kayo dahil sa apo sa anak. Hindi pwedeng ganun. Magagalit hindi ako. Hindi sila umasa sa akin. Hindi. Kahit nandun kami sa bayan noon, nung namasko kami, hindi sila mahihain. Nakakaya kanya kay nanay. Kung gusto ko, kukuha kong kape, sabi ko, maglalaga kayo kako ng tubig para mag-inom tayong kapila. Noon pa. Noon pang walang ganito. Opo. Yun nga po, nanay. Basta sa yung ayaw ko po, sabihin nyo po sa apo nyo. Kasi mag-usap-usap tayo. Mag-usap tayong tatlo ni nanay ni tatay. Tapos yung mga apo nyo at anak, kausapin ko rin po yan sila. Na ganito, ganito, ganito. Para maintindihan nila. Hindi ako nagdadamot. Gusto ko lang kayo na mahahaba pa ang buhay nyo ni tatay. Tataba kayo. Makarelax kayo, na ayaw ko na mag-isip kayo ng maraming problema. Okay, sige, dito na muna kami, tay. Pasok kayo. Papahatid ko mamaya yung ulam, ha? Sige. So, ayan po mga kabayan. No, sabi ko, wag naman, please. Pero umambon. Pero sana umambon lang. Wag naman lumakas yung ulan, ambon lang. Please, kasi maudlutan naman yung gawa natin. Another problem naman po mga kabayan. So ayan po mga kabayan, pinapaliwanagan ko si Nanay Marisa, no, kasi naabutan ko ng kahoy, pinagkakahoy ko nga, pinagkukuha ko ng kahoy, no, minsan ang timpa mo nga ng kahoy para sa kanila noon. Nandyan yung mga apo, magkabilaan, apo ni Nanay Lina, apo ni Nanay Marisa, nandyan, no, yung maliit na barong-barong nila, akala mo walang tao, pero ang dami lang doon, nagsiksikan sila, lalabas sila. Magulat ka na lang, ilang araw na, ilang linggo na, hindi lang araw, ilang linggo na nandiyan sila. Walang kusa. Sabi ko, hayaan lang. Kasi ako, hindi mo na kailangan diktahan o utusan. Kusa yan. Kasi nga sa pagkain, hindi naman kailangan diktahan eh. 'Di ba? Kung ano-ano nakakain man, wala namang problema. Sa paggawa ng bahay, nakatingin lang.
nagmamasid lang o nakaupo lang, tinitin, silip-silip lang. Walang initial na tulong para kahit paano matuwa ka. Marunong palang tong tumulong. No? Pero wala. So, yun yung ayaw ko. Na hindi talaga ako tutulong sa mga taong tamad. Pasensya na. Doon ako tutulong sa mga taong alam ko nagpapapawis, nagbanat ng buto. Data natin na walang karpentero doon ng isa dahil nasa baba pa po sila. No, naghahakot pa po sila, continuous yung hakot nila. Matagal kasi ang hakot ng mga kabayan, kahit man lang doon sa hakot mga kabayan, no. Isang araw. 'Di ba? Ang hirap na noon, Diyos ko. Nagpa-rescue sila, nagbayad pa kami ng ibang tao para matulungan. No, kumuha kami ng ibang tao para tumulong, para mapabilis. Baka maabutan ng ulan, lalong mahirap akutin. O sana nung time na yon, nandiyan lang naman yung mga apo niya, malalaki naman ang katawan, sana tumulong sa paghakot. O ganun pa man, kahit apo sila, no, ay anak, pag nakitaan ko na masipag, wala namang tiway, wala namang libre. 'Di ba? Basta makitaan ko lang na masipag. Pakainin ko, bigyan ko pa ng sahod. Kasi ganyan ako eh. Ganyan ako mga kabayan eh. Kahit apo mo yan o anak mo yan, tumulong ka. Parang si Idiboy, si Mami D. 'Di ba? Nung nagpagawa ko ng bahay ni Mami D, si Idiboy, di sweldo yon. Kung ano yung tamang sweldo niya na arawan niya, yun yung nakuha niya. Pati plus pagkain. Merienda, may UC pa. O, ini-spoiled ko mga kabayan kasi nakitaan ko eh. Mahirap ang trabaho eh, pinagpawisan eh. Ganun din po dito. Kahit saan ako magpabahay mga kabayan, no? Pag mayroong sumaling ka mag-anak, apo-anak, matik yan. Kung anong sweldo na sapat na sweldo na arawan, yun po yung ginagawa ko. Ganun po. Hindi rin ako nag-alok, hinahayaan ko. Meron naman akong karpintero eh. Nasa kanila yung kung tutulong sa o hindi. Inaantay ko yung kusa. Makikita diyan, kita rin ay makalakas diyan, diyan muna. Atal ka na naman biyaya. Kaya, ingatan Panginoon sa pag-alakat na Panginoon. Sila ko mapagtaan, Panginoon. Pagis ko po, pababay ko sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa Panginoon. Biyaya po. Maraming salamat, Panginoon, at sabat tao natin. Sana po, palakasin mo. Maraming salamat. Amen. Amen. Ganun hati. Hati ba suhu? Kaya, may tatag ka anak mo. Paborito ko sa mga anak.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.